mapagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Matiktik ng Sragaray, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya nasasakupan dito po sa Barangay Matiktik, North Sagaray, Bulacan. Na siginagalang po ng barangay, Kapitan Marshall Busmar Lucas. Kap, kumusta na po kayo? Okay naman po. Alright, Kap, itanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang maganda nating nasasakupan na barangay? Okay naman po ang ating nasasakupang barangay at mapayapa, maayos naman po at marami na mga investor ang sumusunod sa aming barangay dahil sa papaganda itong aming barangay. Wow, alright. Pero Kap, itanong ko lang po, regarding for the peace and order, kumusta po ba ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating nasasakupan na barangay sa ngayon? Sa ngayon po ay okay naman po ang ating peace and order, under control at may mga ilang problema sa nakuan pero ginagawa na solusyon. Alright, okay. Pero Kap, ano po mga kaso na mga kumbaga minimal na hinaharap nyo po dito sa ngayon sa Barangay Matiktik? Dito naman po, maliliit na kaso lang naman dito about sa mga utangan, yan po, marites. At yan naman po ay naayayos naman lahat dito. Kumbaga nabigyan ng solusyon. Alright, okay. So matatawag po ba natin, Kap, na peaceful po ang Barangay Matiktik? Opo, matatawag po. Alright, okay po. So dito naman po tayo, Kap, regarding naman po sa environment. Dahil nga po sa aming pag-iikot ay isa din po sa napakalinis na barangay, ang Barangay Matiktik. So ano pong naging sekreto ni Kapitan Busmar dito at lalo po sa ating sanggunian? Ayan po, ang pagsunod sa pinag-uutos ng ating DIMG na weekly cleanup drive. At kami po ay nagsusumiti naman din ng mga report weekly at yun po, in-encourage natin ang mga mamamayan na talagang lahat ay maglilinis. At tungkol naman po sa basura ay no segregation, no collection policy. Kaya po, sumunod naman yung mga mamamayan. Alright, okay. So kumbaga pini-implement nyo po, Kap, ang pag-segregation ng basura. At ito nga po nasabi nyo kanina, no collection, no segregation, no collection. Alright, okay po. Pero Kap, itanong ko lang po, regarding sa kalinisan, so kayo po ba ituloy-tuloy nga po sa pag-operation linis at lalo na po sa nabanggit nyo kaninang weekly clean-up drive? Opo, tuloy-tuloy po ito at pag-iingtingin pa po natin ito dahil ako po ay galing sa bansang madisiplina, bansang Japan na sobrang linis. Gusto ko rin po na may-apply dito sa ating barangay. Alright, okay po. May tanong ko lang, Kap, sa ilang termino po ninyo naglilingkod na sa lawak ng naging serbisyo nyo po dito sa Barangay Matiktik, may tanong ko lang po, ano-ano na po ba ang ating mga naging accomplishment na dahil sa nakikita po natin, ang laki na po ng pag-unlad at pagbabago ng Barangay Matiktik sa ngayon? Una po ay inabot natin ay talagang kailangan paularin ng Barangay Matiktik. Nagsimula po kami sa mga barangay ordinances, nagpasa kami ng mga barangay ordinance. Opo. Na kung saan ito ay makatutulong sa ating barangay like ordinances sa ating pong tourist area dahil ang lugar po ng Matiktik ay isang tourist area na kung saan ay libo-libong mamamayan na pumupunta rito dahil po sa kalinisan at kagandahan, nadaloy ng tubig na nasa paanan po tayo ng Angat Dam. Kaya po dinadayo ito ng napakaraming mamamayan, nagpasa tayo ng ordinances na kung saan ay makakolekta tayo ng pampasweldo naman doon sa mga taong gaganap sa kalinisan, sa kaayusan, peace and order at marami pang iba. At doon naman po sa mga proyekto, batas po. Ang batas sa road clearing, sa batas po sa pagsusunog ng basura, mga batas dyan sa curfew, batas dyan sa mga nagpapabaya na pag-aalaga ng aso, mga ano po natin yan. Nagpasa tayo ng mga batas dito sa barangay upang magkaroon ng pangil ang batas at ang sa ngayon po ay maipatupad namin. Alright, okay. So regarding naman sa mga proyekto, Kap? Sa proyekto po, tuloy-tuloy po at talaga naman po na ang Barangay Matiktik ay sobrang lawak. Opo. At napakaraming pangangailangan. Kailangan natin ng irrigation, kailangan natin ng farm to market road, kailangan din ma-repair yung mga local road. Subalit sa tulong ng aming bagong congressman, ay napakaganda po ang naging ugnayan natin sa ating congressman at daang-daang milyon na rin po ang nagagasta ng ating budget ng congressman na inilaan dito sa Matiktik. Naganap ng iba at marami pang gaganapin mga proyekto kagaya ng ating mga multipurpose building na plano o ang evacuation center, maraming punong-puno na kami ng plano. Kailangan lang talaga pondo. Wow, alright. Okay, pero kumpara naman sa inyo, Kap, sa nabanggit niyo kayo na punong-puno sa plano, ano naman po ang karagdagan niyo pong priority pa sa pag-unlad palalo ng ating nasasakupan na barangay? Dahil nasa tourist area tayo, ay welcome namin ang mga
mga negosyante pa na Mm-mm. kung saan ay madagdagan pa ang mga negosyante na pumasok dito sa Barangay Matiktik. So mga investors. Investor. Oh, all right. Sa katunayan po ay meron na tayong mga gasolinahan na nag-invest dito, Mm-mm. gasoline station, mga pavilion, Mm-mm. then yan pong mga contractors ng ibang barangay. Opo. Nilipatan na rito dahil maganda raw itong lugar. Opo. Tahimik. Wow, all right. Okay. So may tanong ko lang, Kap, regarding sa nabanggit niyo po kanina, sa laki na po ng pag-unlad at pagbabago ng barangay at pagganda, no? So regarding dyan, so dito naman po tayo sa ating mga programa ay nahandog niyo po sa ating mga kabarangay at nabanggit po natin kayo na regarding sa ating senior citizen, PWD, solo parent o any kind na mga programa na hinandog niyo po regarding sa ating barangay Matiktik. Ano po, yung mga Oo, programa natin opo. sa 1% po ng ating napakaliit na budget para Opo. sa senior citizen. Eh, na-enjoy naman po nila ang budget nila 1% at sa mga kahilingan nila, kung ano yung kahilingan nila or goods or ano, bawal lang po ang cash, talagang binibigay naman namin. Mm-mm. Sa atin namang solo parent, ay meron tayong mga livelihood yan na binibigay naman din. Sa nakatutok naman din tayo sa mga vulnerable group, yung meron din tayong mga PWDs dito sa barangay na binibigyan din natin ng 1% kada ano nila, samahan nila sa pondo ng barangay. At meron tayong bagong pinag-iiting itong barangay Council of Protection for Children. Mm-mm. May budget din 1% at yan, sila sa katuparan din namin. So sa gender and development, meron din tayong 5% Okay. na ini-enjoy naman din ang ating mga kamamamayan dahil sa tamang paggamit natin ng pondo. Wow, so matatawag talaga natin nandoon yung loyalty at transparency sa paggamit ng budget sa barangay, Kap. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon, Kap, ang ating minamahal ng mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila, lalo po sa mga batas na pinapatupad niyo po dito sa ating barangay Matiktik? Paumanhin mga kabarangay, Mm-mm. unang-una na yung pagpapasalamat ko dahil sa pagsing-ayon ng lahat ng mga pamunuan Mm-mm. na sasakupan sa barangay Matiktik. Thank you very much dahil tayo nagkakaugnay-ugnay. Mm-mm. Ngunit ako ay humingi naman ng paumanhin din doon sa pasasalamat doon sa nabanggit na pagkakaisa. At dito naman po ay humingi ako paumanhin sa pagpapatupad namin ng batas. Meron po talagang nasasagasaan. Ito po ay para naman sa kapakanan ng ating mga mamamayan kung bakit tayo nagawa ng mga batas. Opo. Na kung saan ang mga batas na ito ay siya na rin nating magiging patungo sa magandang kinabukasan. Kasi po kung talaga maiayos natin ang kalinisan, peace and order at lahat-lahat na, siguro sa mga susunod na panahon ay ang ating barangay ay tuloy-tuloy ang asenso. Alright, ano naman po yung mensahe, Kap, sa inyong masisipag ng mga barangay worker at kasama po ang inyong mga kagawad dito na patuloy kayo ay nagkakaisa? Mga kagawad, talagang walang sawang pasasalamat sa inyong suporta. Bagamat tayo magkahiwalay ng grupo ng nakarang eleksyon, pero kinabukasan na eleksyon tayo nakaisa-isa. At ito, tuloy-tuloy yung ating pagpuprograma sa barangay. At sa ano pa po isang tanong niyo, ma'am? Alright, ay saan yung mga barangay worker? Sa mga barangay worker, tuloy-tuloy lang po ang serbisyo. At napakalawak na ating barangay. Talaga naman po sa 10 health center, 10 daycare center, at mga eskwelahan natin na sa sa barangay. At ano po tayo, huwag tayong magsasawang maglingkod kahit na lang maliit ang ating honoraria. Dahil volunteerism system lang po ang barangay. Yes, opo. Ay humihingi ng paumanhin, pero nagpapasalamat at lahat kayo nakikisa, lalo-lalo na po sa Barangay Tanod. Napakaliit po ng honoraria, pero ang trabaho natin ginagampanan ay napakalaki. Dahil 24/7 po tayo, ay may kahirapan. Ay ito pong inyo namang pagtitiyaga, pagtitiis sa ating kinakaharap ngayon. Ang makikinabang naman po ay ang ating mga anak at ang ating mga apo sa mga susunod na panahon. Kaya po mga empleyado, walang tigil ang serbisyo. Tayo po ay asenso. Wow, alright, okay. So yun po ang pinakamagandang mensahe ng ating buting lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Matiktik, North Sagaray, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, Kap, in your family. God bless us all. Mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo. Salamat po at God bless po.